Ako si Pia at sa salitang retoke, nagsimula ang lahat. Hindi bilang panloloko, kundi bilang pangako sa sarili ko. Aayusin ko ang mga mukha ng taong papasok sa maliit kong parlor, sa lumang gusali sa downtown, hanggang sa makita nila sa salamin ang pinakamagandang bersyon nila. Regalo ko sa sarili ko ang salamin, isang malaking antigong piraso na nahanap ko sa isang tindahang parang sementeryo ng lumang alaalang yari sa kahoy at bronze. Mabigat ang balangkas nito, nagkikislap ang ukit na parang mga dahon ng akasya at sa gilid ng salamin may makipot na bitak na para bang isang pilat sa balat ng mukha ng oras. Nang araw na dumating ang salamin, umaga, iyon, mataas ang araw, mainit ang sinag sa kalsada. Dineliver ito ng dalawang lalaking pawisin na nag-aamoy pintura at alkitran. Nakatayo ako sa bungad ng parlor, hinahaplos ang suklay sa likod ng tenga at sinundan ng tingin ang bawat pulgada ng kinang na parang dagat kapag nasisinagan. Maam, saan po ilalagay? Tanong ng isa, hingal. Ikabit niyo dyan, katapat ng silya, sabi ko, itinuturo ang harap ng pangunahing upuan kung saan ko sinasanay ang kamay ko sa kilay, sa kontur, sa lahat ng kung anong dapat ay tama ang tindi at hinga. Napatango silang dalawa at dahan-dahang inangat ang salamin, kumikiskis ang paanan sa sahig na kahoy na dati palapag ng isang law office noong 1960s, ayon sa tsismis ng janitor. Noong una, wala pa akong napansin, ang amoy lang ng lumang kahoy, halong pabango ng mga sample tester, at ang banayad na kuliling ang anpuling ng wind chime na ginawa kong palatandaan na may pumasok. Tuwid ang paghinga ko habang pinagmamasdan ang pagupo ng salamin sa dingding, parang paglalagay ng pusod sa bagong katawan ng parlor ko. Nagsindi pa ako ng dalawang kandilang mabango, lavender at vetiver, para mahugasan ng liwanag at amoy ang kung anumang lugmok na nakadikit sa lumang tela ng gusali. Tanghali nang matapos ang pag-aayos, pinagpapawisan pa ang mga delivery boy nang nilagdaan ko ang resibo. Nakaabang sa may pasilyo si Manong Eric, ang janitor, may hawak na balde at mop, at nakangiting parang laging may alam. Ayos yan, Ma'am Pia, biro niya. Mas titingala sa inyo ang mga kliyente, lalo na kung iyang salamin na yan ang unang makikita. Napangiti ako at nag-abot ng malamig na tubig. Sana nga, Manong, dito ko silang papaniwalain na kaya nilang maging best version nila. Hapon na nang lumamlamang init, naging dilaw ang liwanag ng araw sa loob. May isa akong walk-in, isang estudyanteng may pictorial sa unibersidad. Tahimik siyang umupo. At bago ko pa siya pinahawak ng headband, tumitig muna siya sa salamin na parang sinusukat ang layo ng sarili niya mula sa sarili niya. Ang ganda ng salamin, ate, wika niya. Parang may kwento. Lahat ng salamin may kwento, sagot ko. Mabilis ang daliri sa brush, dinadampian ang pisngi niya ng malambot na kulay na sumasabay sa balat. Ang tanong, alin ang gusto mong marinig? Natawa siya. Yung pwedeng i-post sa feed. Naging maayos ang resulta. Nang tumayo siya, nagliwanag ang mukha niya na parang kabiyak ng araw. Nagbayad siya, nagpasalamat, at dahan-dahang naglakad palayo. Sabay tingin uli sa salamin. Buti na lang dito ako napadpad, sabi niya. Parang, alam mo yung feeling na naintindihan ka ng refleksyon mo? Saka siya tuluyang lumabas. Paglubog ng araw, napaupo ako sa silya, tinitigan ang sarili. Maganda ang kuha ng salamin sa mga detalye. Pinalalalim nito ang ilaw sa gilid ng ilong. Pinapakinis ang anino sa ilalim ng mata. May kung anong lambing ang mandaraya nitong paghawak sa realidad, pero komportable. Nagligpit ako, nagpatay ng ilaw at isinara ang pinto ng parlor bandang 7:30. Sa labas, mabagal ang trapiko. Umuugong ang jeep, kumikindat ang neon signage ng karatig na karinderya at ang lumang gusali ay humihinga sa ingay ng lungsod.
Gabi. Pag-uwi ko sa apartment, nagpahinga ako habang binabalikan sa isip ang bukas. May 2 appointment, isang bride-to-be at isang vlogger. Sabik ako. Dito magsisimula ang pangalan ko. Nakapikit na ako at halos makatulog nang maalala kong naiwan ko ang isang kit na bukas ang zipper. Naiwang bukas sa isip, hindi sa mesa. Pinilit kong huwag balikan. Bukas na. Madaling araw nagising ako na parang pinisil ang braso ko ng lamig. Walang aircon, nakabukas lang ang bintana, pero may kakaibang sipol ang hangin. Napabalikwas ako, tumitig sa kisame. Katahimikan. Nakatulog din. Kinabukasan, araw ng Biyernes, maaga akong pumunta sa parlor. Sumikat ang araw sa pagitan ng mga bintana ng gusali. Tumagos ang liwanag sa alikabok na parang ginintuang usok. Binuksan ko ang ilaw at dahan-dahang sumindi ang mga bombilya sa paligid ng salamin. At doon ko nakita ang una kong hindi maipaliwanag. May bahagyang bakas ng puting pulbos sa salamin. Parang pinong-pinong face powder na idinampi ng daliri sa gilid at sa mismong gitna may pahid na pula, manipis, paikot, para bang dulo ng lipstick na idinikit ng dumudulas. Napakagat ako sa labi. Siguro alikabok lang to. Sabi ko sa sarili. Kinuha ko ang microfiber cloth, nagspray ng pamatay amoy at panlinis at marahang pinunas ang mga bakas. Natanggal naman, natawa ako sa sarili kong pagiging praning. Bago magbukas, nagkape ako sa loob. Nakaupo sa gilid, pinapanood ang liwanag na unti-unting binubura ang lungkot ng lumang kahoy. Mabilis ang umaga. Dumating ang bride-to-be kasama ang 2 abay. Masaya silang nagkukwentuhan. Habang inaayos ko ang kanyang kilay at nilalagyan ng dewy finish ang balat, napansin kong panay ang sulyap niya sa salamin, hindi sa mukha niya, kundi sa likuran. Okay ka lang? Tanong ko, pilit na magaan ang boses. Sagot niya, inuupo ang kaba. Parang may, wala yon. Tumawa siya at nagbiro tungkol sa puyat. Pero nang malapit na kaming matapos, biglang kumunot ang noo niya, nanlaki ang mga mata. May tao ba sa likod? Bulong niya. May nakatayo, umiiyak. Napalingon ako kaagad, walang tao. Sa likod ay ang pintuan, sarado, ang plancha, ang trolley ng mga brush, ang maliit na speaker. Wala, sabi ko, kahit naramdaman kong may tumindig sa batok ko. Naninibago ka lang. Huminga siya ng malalim, tumawa at sinabing baka bridezilla mode. Natapos kami, naaliw sila sa ganda ng blend at umalis na masigla. Pero naiwan sa loob ko ang pamahiing hindi ko pinaniwalaan, ang tingin na parang kinikilatis ng salamin ang mga bisita ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Bandang hapon dumating si Joy, ang vlogger. Maingay, masayahin, lahat kinukuhanan ng video. Guys, first time ko rito sa parlor ni Pia. Ang aesthetic, promise. Tinutok niya ang kamera sa salamin. Sandali kong inangat ang brush para umamin ng tuwa sa libreng promo. Pero nang dumaan ang lente sa ibabaw, tumalab sa screen ang isang aninong parang dumudungaw sa mismong balikat niya. Pinindot ko agad ang off sa speaker, pinatunog ang kuliling ng wind chime para malunod sa tunog ang palatak ng puso ko. Nakita mo rin ba yon? Tanong niya matapos ang cut. Nakaangat ang kilay na may tuwa ng eksenang viral. Alin? Tanong ko, umaasa na magbiro siya. Filter lang siguro. Parang, baka reflection lang. Pero ang ganda ko dito sis, ang linis ng jawline ko. Tumawa siya, lumipat sa topic kung magkano at kung kailan babalik. Umabot siya ng 3 stories. Habang nagbabayad siya, biglang nahilo, napaupo sa silya. Uy, okay ka lang? Tanong ko, hawak ang pulso niya. Wala, parang umiikot. Parang may malamig na humawag sa batok ko. Bulong niya. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik din ang kulay sa mukha niya, tumayo at kumaway. Babalik ako ha?
Super ganda ng hulma. Nang mag-isa na ako, dahan-dahan kong nilapitan ang salamin. Mabagal kong hiningahan ang gitna para makita kung saan kikintab ang singaw. Malinis. Pero sa gilid, may bahagyang alabok ng puting pulbos, halos hindi mo makikita kung hindi ka sanay sa hibla ng makeup. Pinunasan ko na naman. Habang pinupunasan ko, napansin kong malamig ang salamin. Hindi basta malamig dahil air cooler lang ako. Ibang lamig, yung lumulusot sa balat at tumitira sa ugat. Gabi na nang magsara ako, kinuha ko ang maliit na telang itim na pangtakip sa display at itinabon sa salamin. Hindi ka o alam kung bakit pero parang makakatulog ako kung hindi ko kita sa isip ko ang hugis nito. Pinatay ko ang ilaw, iniwan ang kuliling at naglakad sa pasilyo. Sa dulo, nagkita kami ni Manong Eric na nag-aalok ng suman. Maam, kape pa? Pas muna Manong, napagod ako. Nakauwi ako, naligo ng mainit. Bago matulog, tumambay sandali sa balkonahe, pinanood ang trapiko. Matamlay ang huni ng lungsod kapag pasado 11:00. Pumikit ako at tinangka ang manahimik na tulog. Muling madaling araw, may lamig sa braso. Nagbulat akong parang may humahaplos sa pisngi ko ng pinong pulbos. Nagbukas ako ng mata. Wala naman. Umaga, bumangon, nagmamadaling nagbihis, at dumiretso sa parlor, hindi pa sumisikat ng husto ang araw. Pagbukas ko ng pinto, may nangangalmot na tunog, mahina, parang nanggagaling sa kahoy. Mabilis kong binuksan ang ilaw, ang telang itim na itinabon ko kagabi ay mababa na ang kapit, parang may tumulak mula sa loob. Lumapit ako, mabagal, tinanggal ang clip at hinayaan ang tela na mahulog sa sahig. Doon ko nakita ang nasa likod. Nagsimula sa gilid na parang ginuhit ng kuko ang mga pahabang gasgas sa mismong loob ng salamin, hindi sa ibabaw. Para bang may nag-ukit mula sa loob, kumikislot ang linya, kumakaskas, humihingi ng pinto. Pinisil ko ang aking mga daliri hanggang mamutla. Humugot ako ng hininga. Sino ka? Tanong ko sa sarili, o sa salamin, o sa kung sino man. Hindi ako sumagot. Nagtrabaho ako buong umaga. Pinilit ang normal. Naging maayos ang kliyente ko, isang nanay na may renewal of vows. Masaya siya sa natural glow, kinilig sa kilay. Walang nangyaring kakaiba. Tinakpan kong muli ang salamin magtatakip silim na. Inabot ako ng 7:00 habang labas-masok ang ilang nag-i-inquire. Hindi ko tinanggal ang tela hanggang sa huling customer. Matapos nila, pinatay ko ang mga ilaw. Tahimik ang gusali. Sa dulo, may linya ng mga fluorescent na kumikindat-kindat. Nagpasya akong bumaba sa ground floor para kumuha ng bote ng tubig sa vending machine. Sa elevator, sumama sa akin si Manong Eric. Yung salamin, Maam, saan niyo nakuha? Tanong niya, walang upak na biro sa boses. Sa Cubao, antique shop. Tumango siya, tumitig sa air vents. May salasalita yan dito nun. Yung dating may-ari ng third floor, model daw. Sirikit, sikat na sikat, tapos biglang nawala. Sabi-sabi, huling nakita, nakatitig sa salamin, nag-iensayo ng nangiti para sa presscon. Hindi na bumaba. Kinabukasan, wala na sa unit. Hindi natin alam kung lumabas o nalunod sa sariling tingin. Ang reklamo ng mga kapitbahay noon, gabi-gabi raw, may humahaplos sa salamin, may pulang pahid na di matanggal. Tumunog ang elevator, dumilat ang pinto, hindi ako agad kumilos. Bakit hindi nyo agad sinabi? Akala ko tsismis lang at hindi ko rin alam kung alin sa mga salamin ang yon. Baka hindi naman pareho. Umangat ang balikat niya na parang paghingi ng tawad. Pagbalik ko sa parlor, tinanaw ko muna mula sa pinto ang telang itim. Tahimik, pumasok ako, iniwan ang bag sa mesa, at dahan-dahang tinanggal ang tela. Humigop ang loob ng salon ng lamig. Tumayo ako sa harap ng salamin, pinilit maglakad ng hindi nanginginig. Kung may kailangan ka, sabihin mo na.
Mahinang sambit ko, mas malinaw kaysa sa gusto kong palabasin. Walang sumagot, una. Nakatitig lang ako sa sarili kong refleksyon. Ang buhok na nakapusod, ang labi na may lipstick na soft berry, ang pagod sa ilalim ng mata. Sa likod ko, walang tao. Ang silya, bakante. Ang trolley, maayos. Ang pintuan, sarado. Nagbuntong hininga ako at halos matawa sa drama ko. Pia, tumigil ka. Saka pumutok ang tubo sa kisame. Isang kisap ng ilaw, isang sirit ng ingay at nagdilim sumindi ang bumbilya. Sa sandaling iyon, gumuhit na parang hamog ang boses na hindi ko tinig. Hindi ko isip, hindi ko alam kung saan nanggaling mula sa mismong loob ng salamin. Malamig, manipis, may halong tawa na nakaukit sa porma ng luha. Isang huling retoke. Nanigas ang batok ko. Sino ka? Ulit ko, mahina na. Ano ang kailangan mo? Isang huling retoke, ulit nito, marahan, parang nagsasanay ng bigkas. Maaari mo ba akong tulungan, Pia? Hindi ko alam kung bakit niya alam ang pangalan ko. Bago pa man ako makatakbo palabas, nakita ko sa salamin ang sarili kong mukha. Pero hindi na iyon ako. Nandoon ang hugis ng pisngi ko, ang pusod ng baba, ang ilaw sa gilid ng ilong, ngunit sa loob ng aking mga mata, may ibang pares ng mata. Mapurol, gutom, makaluma ang pagkakitid ng iris, at sa id ng puti, may manipis na dilaw na parang patay na bulaklak. Nagbukas ang bibig ng refleksyon, hindi ang bibig ko. At sa dila nito, may pahid na pula na parang lumang lipstick na mabaho ang tamis. Nabitawan ko ang telang itim. Tumama ito sa sahig na parang pumutok ang pahina ng librong makaluma. Nawala ang boses. Bumalik ang normal na ilaw. Ang refleksyon ay ako na uli. Hingal, luha ang mata, duguan ng kaunti ang labi dahil nakagat ko sa sobrang kaba. Kinabukasan, Sabado, dumami ang kliyente. Wala akong ginawang anunsyo pero parang may humila sa mga tao papasok. May 3 bridal trials, 2 debut, at 4 na walk-ins. Nakatayo ako buong araw, parang may ikinulong akong kaba sa likod ng tuhod. Ngunit ang mga mata ng kliyente ko, iba ang kintab. Parang habang hinuhulma ko ang kanilang mukha, may isa pang kamay na sumasabay sa pag-ikot ng brush, may isang hiningang umaambon sa salamin, ginagabayan ang hugis ng kanilang ilaw. Lahat sila ay nagsabing perfect ang hulma. At kahit sa huli kong tingin, hindi ko maipaliwanag kung bakit mas eksakto kaysa dati ang mga anggulo na ako mismo ang gumawa. Parang may pumipihit sa loob ng pulso kung hindi ako. Pagod na pagod ako nang malapit ng magsara. Tinakpan ko ang salamin, nagligpit, pinatay ang ilaw. Nang akmang pupunta na ako sa pinto, napahinto ako. Sa pisngi ko, naaninag sa salamin, bago tuluyang mabalot ng dilim, may pahid ng pulang lipstick na hindi ko maalalang ako ang nagpahid. Tinapik ko, kumalat ang pula sa daliri ko. May amoy itong matamis na luma, parang isang halik na nanggaling sa album na nalimutan. Huminto ang hangin sa dibdib ko at sa malalim na katahimikan ng parlor, sa pagitan ng kuliling ng wind chime at tiktak ng lumang orasan, umalunignig, mahina lang, halos bulong, ang parehong tinig na tumawid sa salamin kagabi. Ngayon ay mas malapit, parang nasa mismong loob ng tainga. Huwag kang matakot, Pia. Ako ang magpapagan. Ako si Pia at matapos ang unang gabi ng boses mula sa salamin, hindi na naging katulad ng dati ang parlor ko. Ang bawat paglalagay ng brush, bawat timpla ng foundation, at bawat haplos ng pulbos ay parang may kasama. Ang kamay ko'y umaandar ayon sa sariling ritmo, pero may bigat at gabay na hindi ko matukoy. Parang sinasalubong ng ibang kamay mula sa kabilang panig ng salamin. At sa bawat kliyenteng lumalabas ng pintuan, napapansin kong lumiliwanag ang kanilang mukha, hindi lang sa ganda, kundi sa kakaibang hulma na hindi ko na matumbasan kapag sinusubukan kong gawin muli sa sarili ko.
Umagang may bakas linggo ng umaga, dinala ko ang kape at pandesal sa parlor. Maaga pa, sarado pa ang ibang establishmento sa gusali. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na simoy, mas malamig kaysa sa karaniwan. Napatingin agad ako sa salamin na natatakpan ng tela. Sa sahig, may bahid ng pulang kulay, parang pinahid ng labi. Kinabahan ako, inangat ang tela at nakita ko ang isang bagong marka. Hugis ng kamay, maliit at ang mga daliri ay parang pilit na iniunat mula sa loob palabas. Hinaplos ko ang ibabaw gamit ang dulo ng aking daliri. Wala akong nadama kundi makinis na salamin, malamig at pasang parang may singaw. Napatigil ako at mabilis na tinakpan muli. Para bang sa pagtanggal ng tingin ko ay mawawala rin ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib. Bandang 9:00, dumating ang unang appointment. Isang ina kasama ang anak na dalagang magde-debut. Habang inaayos ko ang kilay ng dalaga, pinagmamasdan ko ang ina na panay ang titig sa salamin. Miss Pia, tanong niya, may kasama ba tayong iba rito? Napahinto ako. Bakit po? Parang may dumaan sa likod mo kanina, sabi niya at sabay hawak sa dibdib. Ngumiti ako pilit at sinabing baka guni-guni lang. Ngunit sa gilid ng mata ko may manipis na aninong dumaan, mabilis at parang usok. Pinilit kong tumawa. Ay baka si Manong janitor, pero alam kong wala roon si Manong Eric. Amasa pa. Ang kwento ni Manong Eric tanghali, bumaba ako para magtimpla ng kape sa maliit na pantry ng gusali. Nandoon si Manong Eric, naglalaba ng basahan. Manong, sabi ko, totoo bang may nangyaring iskandalo dito noon? Napatingin siya, nag-angat ng kilay. Nabanggit ko na ba sa inyo? Konti lang. Tungkol sa modelong nawala. Humugot siya ng malalim na hininga. Oo, si Clarice. Sirikit siya, sikat sa magazines dati. Ang sabi, bigla raw siyang iniwan ng fiancé niya sa gitna ng kasikatan. May mga bulong-bulungan na adamay siya sa isang iskandalo ng isang politiko. Huling nakita, dito sa gusaling ito, nakatingin sa salamin, paulit-ulit na nag-iinsayo ng ngiti na hindi niya madadala kahit saan. Kinabukasan, wala na. Wala bang investigasyon? Meron, pero walang bangkay, walang bakas ng pag-alis. Ang naiwan lang yung salamin. Simula noon, nagpalipat-lipat yan ng kamay hanggang napunta sa tindahan sa Cubao at ngayon sa iyo. Tumigil ako, nanginginig ang daliri habang hawak ang tasa. At ano ang sabi ng mga nakakita? Na tuwing hating gabi, may umiiyak na babae sa loob ng salamin, hindi sa harap. At kapag tinakpan mo ng tela, kakaskas ang kuko mula sa loob, naghahanap ng makakausap. Namilog ang mata ko, para akong hinampas ng lamig. Umiling ako, pilit na tinataboy ang kaba. Siguro, haka-haka lang yun, Manong. Ngumiti siya, pero bakas sa mata ang bigat. Kung haka-haka lang, bakit palaging may pulang marka tuwing umaga? Hindi na ako nakasagot. Ang kliyenteng nahilo bandang hapon, dumating si Liza, isang call center agent, na palaging puyat. Gusto niyang magpa-makeover dahil may date raw siya sa gabi. Habang pinapakinis ko ang balat niya, nakatitig siya sa sarili sa salamin. Bigla siyang napahinto. Ate Pia, sino yung nasa likod ko? Nanlamig ako. Walang tao. May umiiyak, ate. Nakita ko ang balikat. May luha. Nanginginig ang boses niya. Pagod ka lang siguro? Pinilit kong ituloy ang paglalagay ng eyeliner. Pero bigla siyang natulala, nanigas, at nahulog mula sa silya. Nataranta ako, tinawag ko si Manong Eric at pinainom namin siya ng tubig. Nagising din siya, nanginginig at paulit-ulit na sinasabi, ayoko na sa salamin. Lumabas siyang namumutla. Naiwan akong hawak ang brush na nanginginig at ang salamin, kahit natatakpan, parang nakatingin pa rin sa akin mula sa likod ng tela. Ang desisyon gabi, mag-isa ako sa parlor. Tahimik ang buong gusali,
Tanging kuliling ng wind chime ang maririnig. Umupo ako sa harap ng natatakpang salamin. Hindi ko na kaya to, bulong ko sa sarili. Ngunit parang may puwersang humahaplos sa akin mula sa likod ng tela. Tinanggal ko ang takip. Bumungad ang sarili kong mukha, ngunit may bakas ng pagod, parang hindi ako. Huminga ako ng malalim at sa wakas, naglakas loob na magsalita. Na, ano ang kailangan mo? Tahimik. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Saka muling kumislap ang ilaw sa kisame, parang may pumutok na tubo. At mula sa loob ng salamin, isang tinig na malamig at tuyong-tuyo ang sumagot. Isang huling retoke. Sa pagmarasearch ang refleksyon. Napasulyap ako sa aking refleksyon, ngunit hindi na iyon ako. Ang mga mata ay hindi akin. Mapurol, gutom, makaluma. Parang nakakita na ng napakaraming gabi. Sa gilid ng labi may pula, manipis, parang pahid ng lumang lipstick. At sa mismong pisngi ng refleksyon, may bakas ng luha na dumadaloy ng hindi tumutulo sa pisngi ko sa tunay na buhay. Napalunok ako, pilit na kumalma. Kung makakatulong ako, paano? Ngumiti ang refleksyon, ngunit hindi ako ang ngumiti. Hayaan mo akong mag-ayos. Hayaan mo akong hawakan ang kamay mo. At sa mismong sandali, ramdam kong parang may isang kamay na sumanib sa akin. Mabigat, malamig, ngunit may dalang kasanayang hindi ko kayang tumbasan. Ang umaga ng maraming kliyente. Kinabukasan Lunes, hindi ko alam kung bakit, pero dumami ang kliyente ko. May mga bagong mukha na hindi ko kilala basta pumasok at humingi ng serbisyo. Habang ginagawa ko ang kanilang makeup, ramdam ko na mas maingat, mas maganda ang resulta. Hindi ko na kailangang ulitin ang mga brush stroke. Isang dampi lang, perpekto. Ang galing niyo, Miss Pia, sabi ng isa. Parang ibang tao ako. Parang hindi lang ikaw ang gumawa. Biro ng isa pa. Tumawa ako, ngunit sa loob ko kumabog ang dibdib. Sapagkat sa bawat stroke, ramdam kong may isa pang kamay na nakapatong sa akin, ginagabayan ako, hinuhulma ang bawat detalye. At sa salamin, minsan nakikita kong ang refleksyon ko'y ngumingiti kahit hindi ako nakangiti. Gabi, pag-uwi ko, naglinis ako ng mukha. Ngunit sa pisngi ko, may bakas ng pulang lipstick. Hindi ko maalalang ako ang naglagay. At kahit anong kuskos, hindi ito agad nawala. Doon ko ako si Pia. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging imposibleng itanggi ang presensya sa loob ng salamin. Ang parlor ko na dating payak at tahimik, ngayoy puno ng mga kliyenteng parang hinihila ng kung anong mahiwagang puwersa. Lahat sila, pagkatapos maupo at tumitig sa salamin, ay lumalabas na tila ibang tao. Mas maganda, mas tiwala sa sarili, ngunit may bakas ng lungkot sa kanilang mga mata na hindi ko mabigyang linaw. Lunes, nangumpisa ng pagbabago. Maaga akong dumating sa parlor, dala ang matinding kaba mula sa gabing halos hindi ako nakatulog. Bago ko pa man tanggalin ang telang itim na nakatakip sa salamin, narinig ko na agad ang mahihinang kaskas, parang kuko na dumudulas sa loob. Huwag na, Pia. Bulong ng utak ko pero iba ang utos ng katawan. Tinanggal ko ang takip. Pagbukas, agad na bumungad ang mukha ko. Pero parang may bahid ng ibang sigla, ibang ningning na hindi akin. Napansin kong ang pisngi ko'y tila may mapusyaw na pamumula, gayong hindi pa ako nagmi-makeup. At sa gilid ng labi ng refleksyon, may bahid ng pulang lipstick, samantalang ako'y sigurado na wala. Napahawak ako sa labi ko, na walang kahit ano. Pagbalik ng tingin ko, wala na rin sa refleksyon. Ako lang, ngunit ramdam ko, nakangiti siya kahit hindi ako. Ang kliyenteng bride-to-be. Unang kliyente ko ay si Thea, isang bride-to-be na bumalik para sa final trial makeup niya. Masayahin siya pero halatang kinakabahan para sa kasal. Habang inaayos ko siya, napansin kong panay ang sulyap niya sa salamin, pero hindi sa sarili niyang mukha.
para bang may sinusundan siya sa gilid. Miss Pia, mahina niyang bulong, may babae sa likod natin. Napatingin ako. Wala naman, baka guni-guni lang. Umiling siya, namumutla. Nakangiti siya, pero hindi maganda ang ngiti. Pinilit kong huwag magpakita ng takot. Tinapos ko agad ang make-up. At nang humarap siya muli sa salamin, nagliwanag ang mukha niya. Ang ganda, sabi niya, halos hindi makapaniwala. Parang ako, pero hindi rin ako. Napangiti siya, ngunit may patak ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko na tinanong. Dako mazakahawun. Ang pagsilip sa nakaraan hapon, nagpunta ako sa records room ng gusali. Luma at makapal ang mga folder, puno ng alikabok. Doon ko nakita ang ilang lumang dyaryo na nakatago sa kahon. At sa isang pahina, may larawan ng isang babae. Maganda, matangkad, nakadamit, pangrampa. Ang pangalan sa ilalim, Saki Clarice Delgado. Nasa tabi ng larawan ng balita tungkol sa kanyang pagkawala. Sikat na modelo, biglang naglaho sa gitna ng iskandalo. Huling nakita sa gusaling ito, nakaharap sa isang malaking salamin. Tumigil ang puso ko sa isang tibok. Siya ang sinasabi ni Manong Eric. Siya ang modelong nawala ng mukha sa kasikatan at marahil siya rin ang nasa salamin. Ang pag-uusap kay Manong Eric. Pagbalik ko sa parlor, nadatnan ko si Manong Eric na naglilinis ng pasilyo. Manong, sabi ko, sabay pakita ng lumang dyaryo. Ito ba siya? Tumingin siya at nanigas. Oo, siya na nga, si Clarice. Noong mga panahong iyon, gabi-gabi naming naririnig ang pag-iyak mula sa unit na iyon. Nang puntahan namin, wala na siya. Ang naiwan lang, ang salamin. Sa tingin niyo, siya ba ang nasa salamin ko ngayon? Hindi siya sumagot agad, ngunit nang tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng awa. Kung siya man, hindi niya tatantanan ang sinumang hahawak sa salamin. Lalo na kung ikaw ay nagbubukas ng pintuan para sa kanya. Nagkukuhal ang gabi ng pagpapakita. Pagkatapos ng huling kliyente, sinarado ko ang parlor. Hindi ko tinakpan ang salamin ngayong gabi. Umupo ako sa harap, dala ang rosaryo na ibinigay ni nanay noon pa. Tumitig ako ng diretsyo. Clarice, tawag ko, ikaw ba ang nasa loob? Sandaling katahimikan at saka may kumislot. Sa loob ng salamin, ang refleksyon ko'y gumalaw nang hindi ko ginagalaw ang sarili ko. Unti-unting lumabo ang anyo at sa halip na ako, nakita ko siya, isang babaeng nakapulang lipstick, nakasuot ng gown na tila luma, at ang mga matay punong-puno ng pagod at gutom. Ako si Clarice, bulong niya malamig, at kailangan ko ng huling retoke. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko nanginginig. Walang retoke sa ngiting sinira ng kahihiyan. Walang pulbos na makakakubli sa hiya. Pero baka ikaw ang makakatulong. Napatigil ako. Paano? Ngumiti siya, mapait. Ibigay mo ang iyong kamay. Hayaan mong ako ang humubog. Kapalit nito, dadami ang kliyente mo at bawat ganda nila'y magiging alaala ko. Nanlalamig ako, ngunit sa isang bahagi ng sarili ko, naakit ako sa pangako. Sino ba namang ayaw ng parlor na kinikilala sa buong lungsod? Sino ba namang hindi gustong marinig ang papuri ng mga kliyente? Pero kasabay niyon, naramdaman ko ng bigat, ang presyo. Sa Gyapakro, ang kinabukasan ng kasikatan. Kinabukasan, Martes, mas marami pa ang kliyente. Mga hindi ko kilala dumadating at pumipila. Lahat sila, pagkatapos magpa-makeup, lumalabas na parang ibang tao. Hindi lang maganda, kundi parang binura ang lahat ng sugat at kapintasan sa mukha nila. Ano nang sikreto mo, Pia? Tanong ng isa. Parang milagro. Ngumiti lang ako, ngunit sa loob ko, ramdam kong may kasamang ibang kamay sa bawat galaw ko. At sa bawat pag-uwi ko sa gabi, may bakas ng pulang lipstick sa pisngi ko, parang halik na iniwan ng babaeng nasa salamin. Ang babala gabi, bago matulog, nagpunta ako muli sa parlor. Nakaharap ako sa salamin,
walang takip. Ano ba talaga ang gusto mo, Clarice? Tanong ko. Lumabas ang kanyang anyo, mas malinaw kaysa dati. Anang mga natpane, ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit ang labi nakangiti ng pilit. Ang gusto ko lang ay makitang muli ang sarili kong ganda. At ikaw, Pia, ikaw ang magiging kamay ko. Nanginginig akong umatras. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, sumilip siya mula sa loob ng salamin at bumulong. Kapag tumigil ka, kapalit mo ang mga kliyente mo. Isa-isa silang mawawala. At ikaw ang mananagot. Nabura ang nangiti ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang ako ang ginagamit ng salamin, kundi pati lahat ng taong pumapasok dito. At doon nagsimula ang mas mabigat na tanong. Kung papayag ba akong maging kamay ni Clarice o hahayaan kong bawiin niya ang ganda? Ako si Pia at sa bawat gabing lumilipas, lalo akong sinasakal ng presensya ni Clarice sa loob ng salamin. Ang parlor ko'y tila naging altar kung saan ang bawat makeup brush ay sakripisyo at ang bawat pulbos ay abo ng nakaraan. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang aking kagalingan at kung saan nagtatapos ang kanyang kamay na dumadaloy sa akin. Umagang may tingin Miyerkules. Ng umaga, bumungad sa akin ang pila ng mga kliyente bago pa ako magbukas. Mga estudyante, empleyado, teacher, lahat naghihintay. Habang nagmamadali akong maghanda, napansin ko ang kakaibang tingin ng ilan. Hindi sila nakatingin sa signage, ni sa akin mismo, kundi sa salamin na natatakpan pa ng itim na tela. Bakit dito kayo nagpumilit? Biro ko pilit na masaya ang tono. Sabay-sabay silang ngumiti at isang dalaga ang sumagot. May kakaiba sa ganda rito? Parang, parang naiintindihan kami ng salamin mo. Kinilabutan ako, pero nagpatuloy. Tinanggal ko ang tela at doon nagsimula ang bugso ng maghapong trabaho. Habang nagme-makeup, ramdam ko na hindi na ako nag-iisa. Ang mga galaw ko'y mas mabilis, mas eksakto. At sa bawat refleksyon ng mga kliyente, may anino ng isang babaeng nakasilip sa likod nila. Hindi nila napapansin, pero ako'y unti-unting binabali ng kabang dumadaloy sa tuhod ko. Ang kwento ng bride hapon, bumalik si Tia, ang bride-to-be. Pero ngayong araw, kakaiba ang kaniyang anyo. Maputla siya at ang mga matay may bakas ng iyak. Pia, bulong niya, "Huwag mo na akong ayusan." Nagulat ako. Bakit? Kasal mo na bukas, hindi ba? Tumango siya, nanginginig. Kahapon, pagka-uwi ko, tumingin ako sa salamin sa bahay. Hindi ko na nakita ang sarili ko. Ang nakita ko'y ibang mukha, mas maganda, mas perpekto. Pero hindi ako. At habang nakatitig ako, narinig ko ang tinig ng babaeng umiiyak. Nanlamig ang batok ko. Anong sinabi niya? Isang huling retoke. Bulong niya, sabay yakap sa sarili. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pinilit kong pakalmahin siya, pero sa loob ko alam kong hindi naligtas ang kahit sinong kliyente ko. Ang pagharap kay Clarice kinagabihan, isinara ko agad ang parlor. Umupo ako sa harap ng salamin, hawak ang rosaryo, nanginginig ang daliri. Clarice, tawag ko, tigilan mo na ang mga kliyente ko, ako na lang. Sa loob ng salamin, unti-unting lumitaw ang kanyang mukha. Ngayon, mas malinaw. Ang kanyang balat ay parang porselana na may bitak. Ang labi ay mapula at basag at ang mga mata ay puno ng gutom. Hindi sila, sagot niya, malamig. Ikaw ang kailangan ko. Pero para makabalik ako, kailangan kong dumaan sa kanila. Bawat retoke, bawat mukha, lahat iyan ay hakbang pabalik sa sarili kong anyo. Bakit ako? Halos pasigaw kong tanong. Bakit hindi ka na lang manatili sa loob? Ngumiti siya ng pilit. Dahil ikaw ang pumili sa salamin, ikaw ang nagbukas ng pinto, at ngayon, ikaw ang tulay. Asasas Asker, ang bisita ni Manong Eric bandang alas 10 ng gabi, kumatok si Manong Eric. May dalas iyang lumang kahon. Pia, sabi niya. Alam kong may kakaiba na.
Naririnig ko ang kuliling kahit sarado ka na. At minsan, nakikita kong may liwanag na hindi galing sa ilaw. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may mga papel, lumang resibo, at isang maliit na larawan. Si Clarice, nakangiti, hawak ang parehong salamin. Sa likod ng larawan, nakasulat, "Ang ganda ay sumpa kung hindi mo tanggapin ang sarili." Tingin ko, Pia, dagdag ni Manong Eric, hindi basta multo si Clarice. Isa siyang alaala na hindi nakalaya. At hanggat may taong humahanga sa salamin, mananatili siya. Napatitig ako sa larawan. At sa gilid ng mata ko, nakita kong kumilos ang refleksyon sa salamin kahit hindi ako gumagalaw. Ang pag-atake. Matapos umalis si Manong Eric, tinakpan ko ang salamin at nagpasya na bukas, ibabalik ko ito sa antique shop. Ngunit nang maghating gabi, may malakas na kaskas mula sa loob. Para itong kuko na humihiwa ng kahoy, lumapit ako, nanginginig. Bigla na lamang bumagsak ang tela sa sahig. Bumungad ang mukha ni Clarice, nakadikit sa mismong ibabaw ng salamin, umiiyak ng dugo. "Hindi mo ako maitatapon, Pia," sigaw niya. "Ikaw at ako, iisa na." Nabitawan ko ang rosaryo at sa mismong sandaling iyon, parang hinila ang braso ko papalapit sa salamin. Dumampi ang balat ko sa malamig na ibabaw at saglit kong naramdaman na parang sumisipsip ito, hinihigop ang init ng katawan ko. "Isang huling retoke," bulong niya. Halos pumutok ang tenga ko sa linaw ng kanyang tinig. Napasigaw ako, pilit na humila palayo. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng parlor. Si Manong Eric, may dalang lumang krusipiho. Itinapat niya ito sa salamin at biglang nagliyab ang bumbilya, sabay patay. Ang dilim ay lumamon sa lahat. Ang umagang katahimikan. Nagising akong nakahandusay sa sahig ng parlor. Sa tabi ko, nakakalat ang mga brush at pulbos. Wala si Manong Eric, pero naiwan ang kanyang krusipiho sa ibabaw ng mesa. Ang salamin ay natatakpan muli ng telang itim, ngunit alam kong hindi ako ang nagtakip. Paglabas ko, normal ang gusali. May nagtitinda ng suman, may batang naglalaro sa kalsada at ang araw ay tila walang alam sa nangyari kagabi. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ako ligtas. Sapagkat sa bawat paghinga, ramdam ko pa rin ang malamig na haplos sa aking braso. Ang kamay ni Clarice naghihintay, nananabi ako si Pia. At matapos ang gabing iyon kung saan halos higupin ako ng salamin, hindi na ako mapakali. Ang parlor na dati paraiso ng ganda, ngayon ay tila kulungan na may mata sa bawat sulok. Sa bawat pagbangon ko, ang unang tanong sa isip ko ay kung kaya ko pa bang harapin ang sarili kong refleksyon. Umagang mabigat ang hangin. Huwebes ng umaga, mabigat ang hangin sa loob ng parlor. Kahit bukas ang bintana, walang dumadaloy na simoy, tila nakabitin ang alikabok sa ere. Habang inaayos ko ang mga brushes, napansin kong ang mga ito'y may bakas ng pulang kulay. Hindi pula ng blush on, kundi mas matingkad. Parang lipstick na nanigas. Sinubukan kong hugasan ngunit bumabalik pa rin ang mantsa sa mga bristles. Nang dumating ang unang kliyente, si Marian, isang guro, agad siyang naupo at ngumiti. "Miss Pia, excited ako," sabi ng mga kasama ko, "parang himala ang gawa mo." Sinimulan ko siyang ayusan, ngunit sa bawat dampi ng brush, pakiramdam ko'y hindi ako ang may kontrol. Parang may gabay na kamay na humuhubog ng kanyang mukha. Nang matapos, nagliwanag ang kanyang anyo, parang batang muling nabuhay. Pero nang tumayo siya at tumingin sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata. "Miss Pia, sino yung nasa likod ko?" Napakapit ako sa silya. Sa gilid ng kanyang refleksyon, isang babaeng nakapulang gown ang nakatayo, umiiyak, ngunit may mapait na ngiti. Paglingon ko, wala naman sa likod namin. Wala iyon, baka ilaw lang." Ngunit hindi na ako pinaniwalaan ng kanyang tingin. Ang pagdami ng kliyente.
Habang lumilipas ang oras, lalo pang dumadami ang pumapasok. Parang may bulong na umaakit sa kanila papunta rito. May mga estudyante, may mga kasambahay, may mga profesional, lahat lumalapit na parang magnet ang parlor. At lahat sila umaalis na mas maganda kaysa dati. Ngunit may kakaibang bakas ng lungkot sa mata. Grabe, Miss Pia, sabi ng isa. Parang hindi na ako ito. Mas maganda pero parang may ibang nagmamay-ari ng mukha ko. Napilit akong mangumiti, ngunit sa loob ko alam kong hindi sila nagkakamali. Sa bawat retoke, mas nagiging malinaw ang presensya ni Clarice. Ksakwa, ang pagdalaw. Ni Manong Eric tanghali, dumating si Manong Eric, dala ang krusipiho na iniwan niya noong isang gabi. Pia. Seryoso niyang sabi, huwag mo nang buksan ang salamin kapag mag-isa ka. Hindi ko kayang kontrolin, Manong. Sagot ko, halos mapaiyak. Kahit takpan ko, gumagalaw pa rin. Kahit isara ko ang parlor, naririnig ko pa rin siya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Nung bata pa ako, naririnig ko na ang kwento tungkol kay Clarice. Sabi nila, hindi siya makaalis dahil ang huling titig niya sa mundo ay sa salamin na iyan. At sa bawat taong tumitingin, kinukuha niya ang parte ng kanilang ganda para buuin muli ang sarili niya. Napatitig ako sa kanya. Kung ganon, ibig sabihin ginagamit niya ako bilang kamay? Tumango siya, mabigat ang mukha. At bawat araw na pumapayag ka, mas lalo kayong nagiging iisa. Ay sasak, ang gabi ng pagpapakita. Pagkatapos ng mga kliyente, isinara ko ang parlor. Ngunit hindi ko tinakpan ang salamin. Umupo ako sa harap nito, hawak ang rosaryo at tumitig ng diretsyo. Clarice, tawag ko. Kung gusto mong magpakita, lumabas ka na. At lumitaw siya. Ngayon, malinaw na malinaw. Ang kanyang balat ay parang porselana na may lamat. Ang kanyang buhok ay nakalugay at basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata, walang puti, puro itim na gutom. Pia, malamig niyang sabi, malapit na. Malapit na ano? Malapit nang makumpleto ang aking mukha. Malapit na akong makabalik. Kinilabutan ako. At anong mangyayari sa akin? Ngumiti siya, mapait. Kung tatanggi ka, ikaw ang kapalit. Kung papayag ka, magiging isa tayo. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako papayag. Ngunit sa salamin, ang refleksyon ko'y ngumiti kahit hindi ko ginagalaw ang labi ko. Dweraparas. Ang panaginip gabi, pag uwi ko sa apartment, nahiga akong pagod na pagod. Ngunit sa pagtulog, nanaginip ako. Nasa parlor ako, mag-isa, ngunit sa bawat silya ay may babaeng nakaupo. Lahat sila'y kliyente ko. Ngunit ang kanilang mga mukha'y walang mata, walang labi, walang ilong. Puro balat na makinis, parang nililok na maskara. Nang tumingin ako sa salamin, hindi ako ang nakita ko. Si Clarice iyon nakangiti at nakasuot ako ng kanyang pulang gown. Isang huling retoke, bulong niya, sabay lapit ng kanyang kamay sa mukha ko. Nagising akong basang-basa ng pawis at sa pisngi ko'y may pulang marka ng lipstick na hindi ko maalalang inilagay. Dadaan na pandikling. Ang paghina kinabukasan, mahina ang katawan ko. Ang mga kamay ko'y nanginginig, pero sa tuwing may hawak akong brush, nagiging matatag muli. Alam kong siya ang dahilan. Siya ang humahawak. Ang galing mo talaga, Miss Pia. Sabi ng isang kliyente, parang ibang tao na ako. Ngumiti ako, pilit. Ngunit sa gilid ng salamin, nakikita kong si Clarice ang ngumingiti. Ang babala ng salamin bandang gabi, muli akong naglakas loob. Lumapit ako sa salamin at tumitig. Clarice, sabi ko, huwag mo na silang idamay. Kung ako ang gusto mo, ako na lang. Ngumiti siya. Hindi ako makabalik nang wala sila. Bawat mukha na inaayos mo ay isang piraso ng akin. Kapag nakumpleto ko na, hindi mo na kailangang mag-alala. Paano kung hindi ko ipagpatuloy? Tanong ko. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha.
Mula sa ganda, naging bangkay na umiiyak ng dugo. Kung hindi mo ipagpapatuloy, Pia, isa-isang mawawala ang mga kliyente mo. At kapag wala nang natira, ikaw ang huli kong kukunin. Napatras ako, nanginginig. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kung ipagpapatuloy ko, mas lalo siyang lumalakas. Kung ititigil ko, ako ang kapalit. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng gusali, malinaw kong narinig ang kanyang bulong. Hindi mula sa salamin, kundi mula sa mismong tainga ko. Hindi ka na makakatakas, Pia. Ako ang salamin at ikaw ang refleksyon. Ako si Pia. At mula nang marinig ko ang bulong na iyon, ako ang salamin at ikaw ang refleksyon. Para akong binakuran ng takot na hindi ko matakasan. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang lamig at ang bawat paggising ko ay parang pagmulat sa isang entablado na siya ang direktor. Sa barakin ligsaka. Umagang mapait ang simula Biyernes. Nang umaga, maaga akong nagtungo sa parlor. Pinilit kong huwag pansinin ang malamig na haplos sa balat ng aking leeg habang binubuksan ang pinto. Ngunit bago pa ako makapasok, napansin ko ang isang pulang guhit sa gilid ng pinto. Parang marka ng kuko na may lipstick na natuyo. Napalunok ako at dahan-dahang pumasok. Sa loob, naroon pa rin ang salamin na atakip ng itim na tela. Ngunit kahit natatakpan, ramdam ko ang bigat ng titig mula sa loob, tulad ng mga matang hindi nakapikit kahit pilitin. Dumating ang unang kliyente, si Rina, isang estudyanteng may photoshoot. Tahimik siyang naupo. Nang inumpisahan ko ang makeup niya, napansin kong panay ang sulyap niya sa telang itim. Ate Pia, bulong niya. Bakit parang gumagalaw yung tela? Nanigas ako. Baka hangin lang, nakabukas ang bintana. Ngunit pareho naming alam na sarado ang lahat. Sa Parazawan, ang mga kliyente ng araw na iyon sunod-sunod ang mga kliyente. Lahat sila ay umaalis na tila ibang nilalang, mas maganda, mas perpekto, ngunit mas tahimik. Wala nang matunog na tawa, wala nang masiglang kwento. Sa halip, bitbit nila ang malamig na aura at ang kanilang mga matay tila laging may lungkot na hindi kayang ipinta. Miss Pia, grabe ka, sabi ng isa. Nangingiti pero walang kislap ang mata. Parang ibang tao na ako. Ngumiti ako, pilit habang sa loob ko'y may tinig na nagbubulong. Isa na naman, unti-unti na. Ang pagbabalik ni Thea hapon, dumating si Thea ang bride-to-be, ngunit hindi na siya ang Tia na nakilala ko. Maputla, namumugto ang mata at ang boses ay mahina. Pia, Pia, bulong niya, hindi ako matutuloy sa kasal. Nagulat ako. Bakit? Anoong nangyari? Napaiyak siya. Hindi ko na makita ang sarili ko sa kahit anong salamin. Ang nakikita ko na lang ay siya, si Clarice. Siya ang ngumiti sa akin kahapon habang nagsusukat ako ng gown. At ngayong gabi, alam kong pupuntahan niya ako. Niyakap ko siya, nanginginig, pero sa loob ko, alam kong totoo ang sinasabi niya. Isa-isa nang nawawala ang mga sarili ng mga kliyente ko, kinukuha ng babaeng nakulong sa salamin. Ang paglapit ni Manong Eric. Kinagabihan, dumalaw si Manong Eric. Pia, sabi niya, seryoso, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng ipagpatuloy ito. Kung hahayaan mo pa, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi lahat ng dumadaan dito. Pinakita ko sa kanya ang rosaryo na hawak ko. Manong, nagdarasal ako pero parang hindi sapat. Kinuha niya ang lumang larawan ni Clarice at inilapag sa mesa. Kung siya nga ang nasa loob, baka may paraan para itigil ang pagbalik niya. Pero kailangan mong harapin ang salamin, hindi para tulungan siya, kundi para wakasan. Paano? Tanong ko, nanginginig. Hindi ko alam, sagot niya. Pero naniniwala akong ang salamin ay pinto lamang at ang pinto pwedeng isara. Ang gabi ng pagkakaharap, pag-alis ni Manong Eric, naiwan akong mag-isa. Hindi ko na tinakpan ang salamin. Umupo ako sa harap nito
dala ang rosaryo at tumitig ng diretsyo. Clarice, bulong ko, lumabas ka na. At unti-unting lumabo ang aking refleksyon. Mula sa ulap ng anino, lumitaw siya. Maganda pa rin, ngunit ang ganday parang bangkay na nilagyan ng pulbos. Ang kanyang labi mapula, ang kanyang mga matay gutom. Pia, bulong niya, handa ka na ba? Handa saan? Tanong ko, pinipigilan ng takot. Handa na bang maging ako? Nanlaki ang mata ko. Hindi, hindi ako papayag. Ngunit ngumiti siya at sa salamin, ang refleksyon ko'y tumango kahit ako'y umiiling. Ang pagbagsak ng liwanag. Biglang kumidlat sa labas, sabay patay ng kuryente. Ang parlor ay nilamon ng dilim at tanging ang salamin ang naglalabas ng malamlam na liwanag. Lumapit ako, pilit na pinipigilan ang mga paa kong parang hinihila. Isang huling retoke, bulong niya, at sa loob ng salamin nakita ko ang aking sarili, ngunit may ibang mata, mapurol, makaluma at puno ng gutom. Napaatras ako, pero sa sandaling iyon parang may kamay na lumabas mula sa loob at hinawakan ang aking braso. Malamig, mabigat at mahigpit. Pia, bulong niya, kapag pumayag ka, dadami pa ang kliyente mo. Kapag tumanggi ka, isa-isa silang mawawala. Simula kay Thea. Napasigaw ako, pilit na hinila ang sarili ko. Ngunit bago ko pa man mabawi ang lakas, kumalabog ang pinto. Si Manong Eric, hawak ang krusipiho. Itinutok niya ito sa salamin at biglang nagliyab ang paligid ng refleksyon ni Clarice. Napasigaw siya, umaatras sa loob at bumalik ang katahimikan. Ang umagang may sugat. Nagising ako sa sahig, pagod na pagod. Ngunit sa aking braso, may marka ng kuko, pula, malalim, parang hinawakan mula sa loob ng salamin. Sa gilid ng parlor, nakaupo si Manong Eric, hingal, hawak pa rin ang krusipiho. Pia, bulong niya, hindi na ito basta guni-guni. Buhay siya sa loob ng salamin. At habang mas marami kang inaayos, mas lalo siyang nagiging buo. Napaiyak ako. Anong gagawin ko, Manong? Tumingin siya sa akin, mabigat ang tinig. Kailangan mong pumili, itigil ang parlor o tuluyang maging kamay niya. At doon ko naisip, baka hindi na sapat ang pagtakip o pag-alis. Baka ang tanging paraan ay harapin ang huling retoke kahit ano pa ang kapalit. Ako si Pia at habang lumalalim ang gabi ng mga sumunod na araw, mas lalo kong nararamdaman ang pagkakahati ng sarili ko. Parang bawat hibla ng buhok ko'y hawak na ng malamig na daliri mula sa loob ng salamin. Kapag humahawak ako ng brush, hindi ko alam kung ako pa ba ang gumagalaw o siya, si Clarice. Umagang may anino, Sabado ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Sa pisngi ko, muling may bakas ng pulang lipstick, kahit tiyak akong hindi ako naglagay kagabi. Napatitig ako sa maliit kong salamin sa kwarto at saglit kong nasilayan na hindi ako ang nakatingin. Mga mata iyon ni Clarice, itim, mapurol, at gutom. Kumurap ako at bumalik sa normal. Pagdating ko sa parlor, naroon na ang 3 kliyente na naghihintay bago pa magbukas. Nakangiti silang lahat, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi masigla, kundi parang sabik. Nang tinanggal ko ang telang nakatakip sa salamin, halos sabay-sabay silang napabuntong hininga. Para bang iyon talaga ang pakay nila, hindi ako. Ang ganda ng salamin mo, Miss Pia. Wika ng isa, may nangiting nanlilisik. Parang nahihigop ka papalapit. Napalunok ako, ngunit nagsimula pa rin ng trabaho. Sa bawat stroke ng brush, ramdam ko ang malamig na gabay sa aking kamay. Mas mabilis, mas eksakto, at mas perpekto. Lahat ng kliyente nag-uwi ng mukha na halos hindi na kanila, kundi hulma ng isang ideal na masyadong makintab para maging totoo. Ang pagbabalik ni Thea bandang hapon, bumalik si Thea. Hindi siya ang masayahing bride-to-be na nakilala ko. Nakasaklob ang balikat niya,
Namumugto ang mga mata at halos wala ng kulay ang labi. Pia, nanginginig niyang bulong, hindi ko na kaya. Bawat tingin ko sa kahit anong salamin, siya ang nakikita ko. Siya ang nakangiti, siya ang humahawak sa belo ko. Niyakap ko siya, pero habang nakadikit siya sa akin, parang may malamig na hangin na lumusot sa pagitan naming dalawa, dumampi sa aking batok. Narinig ko ang bulong na pamilyar. Isang huling retoke. Napatras ako, nanginginig. Si Thea nakatingin sa akin at sa kanyang mga mata nandoon si Clarice. Ang pag-uusap kay Manong Eric. Pagkatapos ng kliyente, pinatawag ko si Manong Eric. Nagtagpo kami sa pasilyo, hawak niya ang lumang krusipiho at isang maliit na bote ng banal na tubig. Manong! Sabi ko, halos mangiyak. Hindi ko na alam kung paano ako lalaban. Lahat ng kliyente ko inuubos niya. Ginagamit niya ang mukha nila para mabuo siya. Humugot ng malalim na hininga si Manong Eric. Pia, alam kong mahirap, pero tandaan mo, hindi siya makakalabas kung wala kang pahintulot. Ikaw ang nagbukas ng pinto, ikaw rin lang ang makakasara nito. Paano? Tanong ko. Harapin mo siya. Hindi bilang makeup artist, kundi bilang ikaw, bilang taong may sariling mukha. Kapag hinarap mo siya at hindi ka bumigay, baka iyon ang susi. Ngunit alam kong hindi ganoon kadali. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na akong nauubos. Ang gabi ng mga anino gabing iyon, isinara ko agad ang parlor. Hindi ko tinakpan ang salamin. Umupo ako sa harap, dala ang rosaryo at tumitig ng diretsyo. Clarice, tawag ko, magpakita ka. Lumabo ang aking refleksyon at unti-unting sumilip siya. Ngayon, halos buo na ang kanyang anyo. Ang balat niya'y makinis, ang labi mapula, ang buhok ay inayos na parang pangrampa. Ngunit sa kanyang mga mata, may lalim ng gutom na hindi matatakpan ng kahit anong ganda. Pia, malamig niyang bulong, malapit na, kailangan ko na lang ng isa. Isa? Isa na lang? Tanong ko, tumango siya. Ang bride. Si Thea, kapag siya ang naritok, buo na ako. At ikaw, hindi ka mawawala. Magiging ako ka. Nanginginig ako, napasigaw. Hindi ako papayag. Ngumiti siya, mapait. Ngunit tingnan mo ang sarili mo. At sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Ngunit hindi ako. Nakasuot ako ng pulang gown, ang labi ko'y puno ng lipstick, at ang mga matay kay Clarice. Pididis, ang pagbagsak ng kuryente. Biglang kumidlat at sabay patay ang lahat ng ilaw. Ang parlor ay nilamon ng dilim, tanging salamin ang naglalabas ng mapusyaw na liwanag. Lu, mapit ako. Pilit na pinipigilan ang mga paa kong tila hinihila. Sa loob ng salamin, nakita ko si Clarice, nakalapit, inaabot ang kamay ko. Isang huling retoke, Pia. Tayo na. Nararamdaman ko ang malamig niyang mga daliri sa aking balat. Kahit nasa loob pa siya, halos mawalan na ako ng lakas, ngunit biglang bumukas ang pinto. Si Manong Eric hawak ang krusipiho at sumisigaw ng dasal. Itinutok niya ang krusipiho sa salamin at biglang nagliyab ang paligid ni Clarice. Sumigaw siya, napaatras at saglit na naglaho. Bawog Paris, ang umagang may babala. Nagising akong nakahandusay sa sahig ng parlor. Si Manong Eric ay nakaupo sa gilid, hingal, hawak pa rin ang krusipiho. Pia, sabi niya, wag mo na siyang papasukin pa. Malapit na siyang mabuo at kapag natapos niya kay Tia, wala nang makakapigil. Tumingin ako sa kanya, nanginginig. Manong, paano ko siya pipigilan? Lahat ng kliyente ko, siya ang humahawak. Hindi ko na alam kung alin ang gawa ko at alin ang kanya. Isang paraan lang, sagot niya. Kailangan mong harapin siya mismo sa loob ng salamin. Ngunit tandaan mo, baka hindi ka na makabalik. Napatitig ako sa salamin na natatakpan ng tela. Ramdam ko pa rin ang malamig na titig mula sa loob. At sa dibdib ko tumibok ng malakas ang tanong,
Handa na ba akong pumasok at tapusin ang lahat, kahit kapalit nito ay ako mismo? Ako si Pia at sa sandaling tinakpan kong muli ang salamin, matapos ang gabing halos lamunin nito ang hininga ko. Naupo ako sa sahig na parang bata, yakap ang tuhod, humihinga sa pagitan ng higpi at pagod. Sa labas, unti-unting pumusyaw ang ulan at ang unang busina ng umaga ay tumagos sa mga buto ko na tila paalala. Gumagalaw pati ng mundo. Kahit na parang ayaw na ng mukha ko sa salamin. Pinikit ko ang mga mata at itinulak palayo ang nanginginig na kaisipan. Ngunit ang pangungusap na naiwan tulad ng pulang marka sa pisngi na ayaw mahugas ay ito. Malapit na, sabi ni Clarice. At alam kong totoo. Pawisam, umagang puno ng kabalinggo ng umaga. Maaga akong nagpunta sa parlor, dala ang termos ng kapeng barako at isang pakete ng pandesal na halos hindi ko malunok. Tahimik ang pasilyo ng lumang gusali. Ang fluorescent na ilaw ay kumikindat na parabang may lihim na ipinaabot. Pagpasok ko, sinalubong ako ng isang lamig na hindi sa panahon. Lamig na parang hintakot at paanyaya. Nakahinga ako ng malalim, dinampot ang itim na telang nakatakip sa salamin at saglit na hinawakan lang, hindi pa tinatanggal. Mananatili kang nakatakip hanggang matapos ko si Thea. Bulong ko, parang may kausap na bata. Walang magbubukas sa iyo kung hindi ako. Naupo ako at binuksan ang ledger. Puno ang schedule, ngunit may pulang guhit sa 11:00. Tia. Final touch bago ang kasal, hotel pagkatapos. Ang mga daliri ko ay nagdikit sa lamig ng papel. Sa gilid na pahina, may manipis na pahid na pula, hindi tinta. Lipstick. Hindi ko iyon isinulat. Hindi ko iyon gustong tanggapin. Sumilip si Manong Eric sa pinto. May hawak na kapeng, nasa papel na baso, at ang krusipiho'y nakalambitin sa kaniyang bulsa. Pia, maingat niyang tinig. Nandito lang ako hanggang hapon. Kapag may narinig akong kakaiba, aakyat ako. Tumango ako. Salamat, Manong. Pag-ingat, sabi niya, at ang yabag niya sa kahoy na pasilyo ay nagmarka sa umaga na parang tik ng lumang relo. Bawat hakbang, isang pagpapaalala na may oras pa akong magpasya o mawalan ng pagpipilian. Siya ba, Marus, ang pagdating ni Thea 10:30, dumating si Thea kasama ang dalawang kaibigan. Nakaputing blouse siya, pero ang puti ay parang kinain ng takot. Maputla, piniga ang panyo, nakatitig sa paanan. Pia, mahina niyang sabi, huwag mo na akong perpektuhin. Gusto ko lang magmukhang ako. Hindi kita gagawing iba, sagot ko, bagaman nangangatal ang tinig. Ayusin natin ng banayad, sapat para magmukhang masaya ka sa araw mo. Umiling siya, lumuluha. Hindi ko na nakikita ang ako kahit saan. Baka, baka ikaw na ang huli. Itinuro ko ang silya, hindi nilalapitan ang salamin. Habang nilalagay ko ang primer, sinadya kong nakatalikod kami sa malaking salamin. Gumamit ako ng maliit na hand mirror na may mga gasgas. Tahimik lang kami, ang ingay ng lungsod sa labas ang pumuno sa pagitan naming dalawa. Pinili kong gawing halos no makeup, translucent na base, kaunting liwanag sa gitna ng mukha, malambot na kilay, pinapitinag ang natural na kilig ng pisngi. Nang matapos ko ang huling dampi ng maskara, huminga siya ng malalim, parang muling nagbalik ang dugo sa kanyang labi. Handa ka nang tingnan ang sarili mo, sabi ko, hawak pa rin ang maliit na salamin. Ngunit, bago ko pa maitaas iyon, biglang nagliyab ang bumbilya sa kisame, kumislap buga, at sa dingding, umalon ang anino ng telang itim, para bang may kamay sa ilalim na kumakawit. Pia, bulong ni Tia, nanlalamig, naririnig mo ba? Hindi ko pa sinasabing oo, ngunit alam naming dalawa ang totoo. Ang kaskas mula sa loob ng salamin, mahina, pasadsad, parang kuko sa basang kahoy, ay nagsimula na namang magbukas ng pintuan sa pagitan ng mga mukha.
Lumingon ako sa pinto at sumigaw, "Manong Eric." Walang tumugon. Marahil lumabas siya sandali para bumili ng mophead sa baba. Wala akong oras man lang para mangamba. Nakatitig sa akin si Thea at sa gilid ng kaniyang mga mata may kumislap na ako mismo ang kinilabutan. Refleksyong hindi sa maliit na salamin, kundi sa malaking salamin sa likod ko na hindi ko nababantayan kahit nakatakip pa. Ang telang itim ay bahagyang umangat, may guhit ng pulang pahid sa laylayan. Hindi mo siya maitatago, bulong na kilala ko. Isang huling retoke, Pia. Ang pagpapasya, lumabas muna kayo, sabi ko sa kaibigan ni Thea. Hintayin niyo sa hallway. Thea, ikaw dito ka. Mahigpit ang boses ko, hindi ko rin alam kung bakit biglang tumapang. Kailangan kong tapusin ito. Pia, natatakot ako, luha ni Thea. Maniniwala ka ba sa akin? Tanong ko. Kahit sandali lang. Tumango siya, pabulong ang oo na parang panata. Nilapitan ko ang salamin at hinawakan ang tela. Nanginginig ang kamay ko. Sa likod, naramdaman ko ang paglapit ni Thea. Hindi sa takot, kundi sa lakas na hinihiram sa akin. Hinila ko ang tela pababa. Sa isang iglap, bumukas ang malamig na liwanag, hindi nanggagaling sa bumbilya, kundi mula sa loob ng salamin mismo. Hindi ko nakita ang sarili ko. Si Clarice ang naroon. Handa, makinis, perpekto sa unang tingin, ngunit sa ikalawang tingin, bitak na itinatago ng pulbos, gutom na nakapinta sa ilalim ng kilay. Wala ng oras, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Siya na lang, buo na ako pagkatapos. Humakbang ako, tinakpa ng katawan ang kanilang linya ng tinginan. Kondisyon, sabi ko, at ni ako'y nabigla sa katigasan ng tono. Ako ang haharap, ako ang huling retoke, hindi siya. Umangat ang sulok ng labi ni Clarice, hindi ngiti, kundi pang uuyam. Kaya mo bang hindi tumingin sa sarili mo kapag ako na ang mata mo? Kung kailangan, sagot ko. Pero may isa pa akong kondisyon. Kung papayag ako, gagamitin ko ang kamay ko para sa gusto ko, hindi sa gusto mo. Ang gusto mo? Umalunig ang loob ng salamin. Ano ba ang gusto mo, Pia? Gusto mong kilalanin, gusto mong pagpuri, gusto mong pila sa pinto. Lahat iyan ay akin ibinigay. Hindi. Ang gusto ko, at dito ko inilapit ang noo ko sa lamig, ay makita ulit ang mukha ko. Hindi ang iyo, kapag tapos ang lahat. Tahimik. Sa likod ko, huminga si Thea na parang batang pinatahan. Sa pasilyo, narinig ko ang yabag ni Manong Eric na papalapit mabagal ngunit tiyak. Pumayag ka, sabi ni Clarice, at ang salamin ay kumaluskos na tila papel na itim na binuklat. Pumayag ka at papasukin kita. Isang huling retoke. Shabalaka ko. Pagpasok, Manong, sigaw ko hindi lumilingon. Pag may nangyari, huwag kang pumasok hanggat hindi hating gabi. Pia! Tinig ni Manong Eric, puno ng pag-aalinlangan. Pakiusap! Hindi ko na hinintay ang sagot. Itinaas ko ang kamay ko na para bang kukunin ko ang sarili kong refleksyon, ngunit dahil wala nga iyon, ang naabot ko'y ang mismong balat ng salamin. Malamig. Mas malamig pa sa yelo, mas mabigat pa sa pako. Sa ikalawang pandama, hindi na ito matigas. Parang tubig na napakalinaw, parang balat ng nobya bago umiyak. Lumusot ang mga daliri ko. Walang dugo, wala ring basag. Pagkatapos, ang kamay, ang bisig, ang balikat. At bago pa magbago ang isip ko, sumunod ang ulo at dibdib. Sa huling sandali bago ko mawala ang mga paa, naramdaman kong hinawakan ni Thea ang laylayan ng aking blouse. Isang sandaling kapit at pinakawalan. Nasa nakasinbi ang loob ng salamin, walang amoy ng pulbos, walang tunog ng lungsod, walang linaw ng araw. Ang loob ng salamin ay hindi sala o silid. Hindi rin ito ganap na dilim. Isa itong pasilyo ng mga mukha, mga refleksyong umuusad sa gilid ng paningin ko, mga matang sumisilip mula sa kung saan, mga labi na nakatikom na para bang nagtipid ng lihim.
Sa gitna, naroon si Clarice, nakaupo sa ena at taas na silya ng makeup, nahuhulog ang buhok na parang anino sa balikat. Welcome, sabi niya, walang galak. Wala rito ang oras, kaya mong tapusin ang gusto mo. Pia, humakbang ako. Sa tabi niya, lumitaw ang mesa ng mga brush ko. Pero ibang-iba. Ang mga hawakan ay kahoy na basang itim, ang mga bristles ay mapuputi na parang buhok ng bata. Ang paleta ay puno ng kulay, ngunit sa pagdampi ng daliri ko, nagiging abo ang lahat. Napakurap ako, pinitiwan ang paleta, at minasdan si Clarice. Anong retoke ang gusto mo? Tanong ko. Pagkatapos kong mapansing hindi ako nanginginig. Siguro dahil wala ngang oras, wala ring takot na maramdaman ng laman ko kung kailan ito tutunog. Tanggalin mo, sabi niya. Biglang iba ang tono. Hindi utos, hindi apela, kundi pagod. Tanggalin mo ang mukha kong hindi akin. Akala ko'y gusto mong buuin muli ang sarili mo. Sagot ko. Tumawa siya, isang tuyong hagikik na halos maging iyak. Iyon ang akala ko. Taon akong kumapit sa perpektong anyo para hindi ako lamunin ng iskandalo, ng pangungutya. Ang salamin ko, ang kaibigan ko, hanggang kinain ko ito at kinain din ako pabalik. Ngayon, gusto ko na lang makita ang mukha ko bago ako nag-ensayo ng ngiting hindi ko kayang panindigan. Napatigil ako. Kung ganoon, at dito ko kinuha ang pirasong puting tela mula sa bulsa, ang lumang panyo ni nanay na laging nasa akin. Hindi ko kailangang magretoke, kailangan kong mag-alis. Alisin mo, bulong niya. Ang huling hakbang, dahan-dahan kong idinampi ang panyo sa kaniyang pisngi. Hindi ito basa, ngunit sa unang haplos, dumaloy ang pulang lipstick pababa na parang dugo. Isinunod ko ang ilalim ng mata, kumalat ang kintab at kumupas ang peke. Sa bawat punas, naririnig kong lumalayo ang bulong ng daan-daang boses, mga kliyenteng minsang tumitig, mga sariling tinakpan, mga ngiting pinilit. Nagbistulang kawayan ang loob ng salamin, sumasayaw sa hangin na walang hangin. Masakit, daing ni Clarice, ngunit hindi siya tumutol. Sige pa! Hinayaan kong maging madumi ang panyo, pula, kayumanggi, itim na parang uling. Inabot ko ang kilay, ang gilid ng ilong, ang noo. Sa huli ang labi, dahan-dahan kong pinunasan at ang hugis ay hindi na perpektong busog. Natural, bahagyang tabingi, may peklat na manipis sa kaliwa. Napangiti si Clarice, hindi makinis, hindi pambalita, kundi totoo. At sa mismong ngiting iyon, pumutok sa dikalayuan ang tunog na parang kristal na napagod. Isang mahabang bitak ang gumuhit sa hangin sa pagitan namin, hindi sa salamin, kundi sa puwang na naghiwalay sa pagkukunwari at sa mukha. Pia, sabi niya, at unang beses kong narinig ang kaniyang pangalan sa kaniyang sariling tinig, hindi sa bulong. Pasensya na sa lahat. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, sagot ko. Ngunit bago ko matapos, bumigat ang hangin. Ang mga refleksyon sa paligid, ang mga mukhang dumaan dito, ay nagsimulang pumikit, isa-isa na parang tinulugan ang sariling kwento. Sa bawat pagdampi ng panyo, may naririnig akong mahinang salamat, paalam, apu, ayoko na. Hanggang sa ang tanging tunog na natira ay ang hininga naming dalawa. Paano ka lalabas? Tanong ko, biglang nabalik ang kaba. Hindi ako lalabas, sagot niya, payapa. Kapag wala nang natira sa akin dito, hindi ako kailangang alisin. Mawawala ako sa paraan na hindi nakakatakot, hindi dahil kinain ng salamin, kundi dahil binitawan ko ito. Tumingin siya sa aking mga mata. Ikaw ang lalabas, Pia. Ikaw at ang mukha mo. Paano ako? Sa kaparehong paraan ng pagpasok. Tumayo siya, inilapat ang palad sa aking pisngi. Maligamgam na sa wakas. Huwag mong kalimutan ang panyo. Pagbalik humakbang ako paatras at ang mundo sa loob ay naging mas magaang.
Humakbang pa ako at ang malamig na tubig o salamin ay sumalubong sa batok ko, sa balikat, sa kamay. Sa huling sandali, narinig ko ang bulong na hindi nagutom. Salamat, sabi ni Clarice. At paumanhin sa pulang marka na naiwan ko sa iyo tuwing gabi. Hindi na ako gagamit ng iyong pisngi. Sumulpot ako pabalik sa parlor na parang bagong hila sa hangin. Sa labas, kumakalansing ang jeep. Sa hallway, may nagbubukas ng payong. Sa harap ko, si Thea nakatitig, hindi takot, nagulat lamang. Sa tabi, si Manong Eric, hawak ang krusipiho, ang mga matay basa. Pia? Maingat niyang tanong. Ako ito, sagot ko, at ang mismong boses ko ay parang nagbalik mula sa kwarto na walang araw. Tumingin ako sa salamin. Wala akong nakita sa likod ng sarili ko kundi silya, trolley at pinto. Walang babae sa pulang gown, walang luha na nanggagaling sa loob. Nandun lang ang mukha ko, pagod, madungis ng pulbos, may bahagyang mantsa ng pulang lipstick sa gilid ng pisngi, hindi na gumagalaw. At sa kamay ko ang panyong puti ni nanay, malabo sa dami ng kulay na pinunasan. Ang kasal dumiretso kami ni Thea sa hotel bago man lang ako manginig sa tuhod. Sa taxi, ibinulong niya. Nakikita ko na uli ang sarili ko sa bintana. Tumawa siya, umiiyak, at sa unang beses, ang halakhak ay may laman. Sa bridal suite, marahan kong inayos ang mukha niya. Walang milagro, walang perpektong hulma, kundi tamang liwanag sa tamang lugar. Nang tumayo siya sa harap ng salamin, napasinghap ang mga abay. Ikaw yan, sabi nila. Ikaw na ikaw. Ibinigay ko sa kanya ang maliit na hand mirror. Kapag kinabahan ka, tingnan mo ito, sabi ko. Hindi ito kumakain ng mukha. Ngumiti siya, humalik sa aking pisngi, doon mismo sa dating mantsa, at ang halik na iyon ay nag-iwan ng bagong pula. Bago, buhay, hindi mula sa kung saan. Salamat, Pia, bulong niya. Hindi perpekto, pero ako. Nuko, ang hapon ng pagtiklop. Pagbalik ko sa parlor, sumalubong ang liwanag ng hapon na parang tubig ginto. Si Manong Eric ay nagwawalis, nakabunton sa tabi ang itim na tela. Anong gagawin natin dito? Tanong niya, itinuturo ang salamin. Tinitigan ko ang antigong balangkas, ang ukit na parang dahon ng akasya at ang bitak sa gilid na parang pilat sa balat ng oras. Hindi natin dudurugin, sabi ko. Hindi ko gustong gawing libingan ang parlor na ito sa pamamaraan ng ingay, pero hindi rin natin ito pasisisikatin. Kinuha ko ang panyo, pinunasan ang mismong gitna, walang dulas na dumudulas pabalik, walang lamig na sumisipsip. Babalutan natin, dagdag ko, hindi ng itim, kundi ng telang manipis na puti, para sa liwanag, hindi para itago. At maglalagay tayo ng karatula. Anoong nakasulat? Tanong ni Manong Eric, nakangiti na ngayon. Dito, pwedeng makita ang sarili, pero hindi pwedeng mawala. Tumango siya, at sa unang beses mula nang dumating ang salamin, ang parlor ay parang huminga ng malalim. Gabi ng tunay na katahimikan. Gabing iyon, hindi ako nagmadali sa pagsara. Nagwalis ako, nag-ayos, nagbilang ng sukli. Nang isara ko ang ilaw, wala akong narinig na kaskas mula sa loob ng salamin. Walang kislap na malamig. Sa labas, ang lungsod ay humuni, hindi sumigaw. Pag-uwi ko, humarap ako sa maliit na salamin sa apartment. Nakita ko ang mukha ko. May itim na eye bag, may butil ng pulbos sa gilid ng ilong at sa pisngi may bahagyang aninong pula na ayaw pa ring bumitaw. Pinisil ko iyon. Hindi na siya lumilipat sa daliri. Parang tatak ng gabi, hindi sumpa. Magandang gabi, sambit ko sa refleksyon. Hindi kay Clarice, hindi sa alala niya, kundi sa akin. Magandang gabi, Pia. Natulog akong walang paghabol sa hininga. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang takot, nagising ako sa umagang hindi ako ginugulat. Ang araw ay pumasok sa kurtina, tinawid ang mesa.
at tumigil sa panyo sa gilid ng kama. Malinis na ang isang bahagi, bahagyang mantsado ang kabila. Tinupi ko ito at isinilid sa bulsa. Siya pinapabo, umagang sumunod, araw na sumusulong Lunes, binuksan ko ang parlor. May ilang kliyente pa pinanahal pa rin, hindi na naguunahan, ngunit tapat ang nangiti. Pia, sabi ng isa, pahingi ng make-up na hindi nagtatago. Mas madali yan, sagot ko, at ang kamay ko'y gumalaw ng may pag-alala, hindi ng pangingiala. Sa bawat mukha, hindi ko na nararamdaman ang malamig na gabay. Wala nang hiningang humahabol sa pulso ko. May ilang anggulong sumasabit, may wing na sumusobra. Pero kapag tumatawa ang kliyente, mas maganda ito kaysa perpekto. Minsan, napapatingin ako sa salamin. May panahon na sinasapian ako ng takot na baka bigla siyang bumalik, na baka sa kilapsaw ng ilaw ay may pulang bibig na muling sasambit ng isang huling retoke. Wala. Ang maririnig ko lang ay ang kuliling ng wind chime, ang bahagyang ugong ng lungsod, at ang katahimikang hindi nagbabalak kumain ng sinuman. Sa huling oras ng hapon, pumasok ang isang batang babae, hawak ang nanay niya. Una daw niyang apdo para sa resital. Kabado, pero sabik. Umupo siya at sa paglingon niya sa salamin, tinakpan niya ang sariling bibig at napangiti. Mama, mukha pa rin akong ako. Tama, sabi ko, at parang umangat ang mga balikat ko sa gaan. Dito, ganoon dapat. Nang umalis sila, natira ako sa gitna ng parlor, silya, mesa, trolley, at ang salamin na ngayon ay may manipis na puting tabing. Lumapit ako, inilapat ang palad sa tela, at dumaan ang init mula sa kamay ko, hindi inagaw ng lamig. Mula sa malayo, may businang dumaan. Mula sa malapit, may batang tumawa. At sa pagitan, sa mismong gitna ng dibdib ko, tumunog ng isang beses ang isang kampas na hindi galing sa salamin. Tibok ng dugo, hindi ng hiling. Huminga ako, malalim. Pinatay ko ang ilaw, isinara ang pinto, at naglakad sa pasilyo ng lumang gusali. Sa may hagdan, sumalubong si Manong Eric, nagtaas ng baso ng kape ng malamig. Ayos! Mas ayos! Sagot ko. At yung karatula? Inilabas niya mula sa likod ang maliit na kahoy na plake. Maingat na letra, itim sa puti. Dito, pwedeng makita ang sarili, pero hindi pwedeng mawala. Salamat, sabi ko, para sa atin. Pag-uwi ko sa balkonahe, pinanood ko ang lungsod. Tahimik ito sa paraan ng musikang walang liriko. Sa loob ng bulsa ko, naroon ang panyo ni nanay, may mantsapat na rin ng pulang nakaraan, ngunit tuyo na. At kung sakaling may gabing biglang makakita ako ng pulang bakas sa pisngi ko, hindi na ako manginginig. Kakapalan ko lang ng balsamo, hindi para itago, kundi para tandaan. May isang mukha na pinili kong ibalik sa sarili kong balat. Ako si Pia. Make-up artist ako sa lumang gusali sa downtown. Ang salamin ko ay antigong piraso, may pilat sa gilid ng oras. Minsan, may humiling sa akin ng huling retoke mula sa loob. Natapos ko iyon hindi sa pagdagdag, kundi sa pag-alis. At mula noon, bawat refleksyon na dumaraan sa upuan ko ay hindi ko na inaangkin. Tinuturuan ko lang huminga ang liwanag sa kung nasaan na ito. Kung minsan, sa ilang madaling gabi, tila may maririnig akong pinakamahinang kaluskos mula sa likod ng puting tabing, parang hem ng gown na dumaan parang buntong hininga ng babaeng nakalaya. Hindi na ito paanyaya, paalam na ito. At sa dulo ng tunog na iyon, may bulong na hindi nagutom. Salamat, sapat na iyon. Sapat na iyon para sa isang parlor na muling naniniwala sa mukha, hindi sa maskara. Sapat na iyon para sa isang salamin na muling natutong magbalik ng imahe, hindi magnakaw ng kaluluwa. Sapat na iyon para